Cut. Suction. Faster. Malamig at mabilis ang mga utos ni Dr. David Montesilio. Sa loob ng Operating Room 1, tanging ang tunog ng heart monitor at ang kanyang boses ang naririnig. Walang ibang doktor o nurse ang nagtatangkang mag-ingay. Kilala siya bilang The Ice Prince of Neurosurgery. Magaling, tumpak, pero walang puwang para sa pagkakamali. Dr. Reyes, your hand is shaking. Sita ni David sa resident doctor na nasa tabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa mikroskopyo. If you can't hold the retractor steady, leave my OR. Sorry po, Dok. Nanginginig na sagot ng residente at inayos ang hawak. Natapos ang operasyon ng matagumpay. Tinanggal ni David ang kanyang gloves at mask ng may precision. Paglabas niya ng OR, sinalubong siya ng head nurse. Si Dr. David Montesilio ay hindi lang basta doktor. Siya ang pinakabatang naging Chief of Neurosurgery sa kasaysayan ng ospital at tinitingala sa buong bansa dahil sa kanyang zero mortality rate sa mga high-risk surgeries. Ang kanyang husay at dedikasyon ay bunga ng 5 taong walang humpay na pagsubsob sa trabaho, kung saan ginawa niyang sandata ang perpeksyon upang takasan ang sakit ng kanyang nakaraan. Anong problema, Nurse Joy? Doc David, kailangan po kayo sa ER. May emergency neuroconsult. Babaeng nawalan ng malay sa mall. Tumama ang ulo sa semento habang bumabagsak. Nagka-seizure siya kanina. Nasaan ang CT scan? Tanong agad ni David habang mabilis na naglalakad papunta sa elevator. Inaantay pa po ang results. Pero Doc, may kasama po siyang bata. Iyak ng iyak habang hinahanap ang nanay niya. Call social services. Hindi daycare ang ER. Paalisin yung bata dun. I need to focus on the patient. Pagdating nila sa emergency room, magulo. Maraming pasyente, maingay. Pero sa isang curtained area, narinig ni David ang isang matinis na iyak ng bata. Mama! Mama, wake up! Hinawi ni David ang kurtina ng walang pasabi. Nilampasan niya ang bata at dumiretso sa mga nurse na nasa tabi ng pasyente. Status? Stable na po ang BP, Doc, pero hindi pa rin nagigising. Lumapit si David sa kama. Nakatalikod ang pasyente habang natatakpan ng oxygen mask ang kalahati ng muka. Pero bago niya pa masuri ang pasyente, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humila sa scrub suit niya. Please help my mama. Napatingin si David sa batang lalaki na nasa 4 na taong gulang na. Puno ng luha ang mga mata nito. Magulo ang buhok at nanginginig sa takot. Natigilan si David nang makita ang mata ng bata. Ang hugis ng ilong nito, pati na ang kurba ng labi. Para siyang nananalamin. Kamukhang kamukha niya ang bata noong kasing edad niya ito. Bumilis ang tibok ng puso ni David. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib niya. Ano pangalan ng pasyente? Tanong ni David ngunit hindi na naghintay pa ng sagot dahil siya na ang mismong lumapit. At sa pagkakataong yon, tumambad sa kanya ang mukha ng babaeng 5 taon niya nang ibinaon sa nakaraan. Ang babaeng tumurog sa puso niya. Ang babaeng nang iwan sa kanya sa ere. Kitty, anong ginagawa mo dito? Napatingin ulit si David sa bata at ibinalik ang tingin kay Kitty. 4 na taon ng bata. 5 taon silang hiwalay. Nag-connect ang mga tuldok sa utak ng henyong doktor. At sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan ng CT scan para malaman ng totoo. Anak niya ito. At ang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan sa harap niya ay ang kaisa-isang babaeng minahal niya na siya ring kinasusuklaman niya. Doc, okay lang po kayo? Nanginig ang kamay ni David na nakahawak sa gilid ng kama. Sa loob ng 5 taon, naging manhid siya. Pero ngayon, bumalik ang lahat ng sakit, galit at takot. Ngunit kumbinsido si David na wala na siyang nararamdaman para kay Kitty. Okay lang ako. Get the CT scan results now and prepare for possible surgery. Mabilis na tumalikod si David, pero bago siya makalabas ng kurtina, narinig niya ulit ang bata. Mr. Doctor, save my mama please. Pumikit si David ng mariin. Oo, gagawin niya yon para sa trabaho niya. Pagmulat ni Kitty, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakasilaw na puting ilaw ng ospital.
Masakit ang ulo niya at parang tinutusok ng libo-libong karayom. Aray! Nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala ni Kitty na nawalan siya ng malay habang kasamang anak niyang si Davian sa loob ng isang mall. Agad na napalingon si Kitty sa paligid at agad namang napahinga ng maluwag nang makitang natutulog lamang si Davian sa isang couch habang binabantayan ng isang nurse. Mama! Saad ni Davian na tila ba nananaginip pa. Akmang babangon sana si Kitty para lapitan ng kanyang anak nang marinig niya ang isang pamilyar at malamig na boses mula sa paanan ng kanyang kama. Coco, nasa kalagayan mo. Hindi ako basta-basta gagalaw. Hindi ako gagalaw ng basta-basta. Nanigas si Kitty. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Ang boses na minahal niya noon at ang boses na pilit niyang tinakbuhan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Dr. David Montesillo. Suot ang kanyang white coat, hawak ang isang clipboard at nakatingin kay Kitty na tila ba isang medical specimen na kailangang pag-aralan. Walang emosyon, walang awa. Wala nang pagmamahal na dating nasa mga mata nito. David, bulong ni Kitty. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Anong ginagawa mo dito? Naglakad palapit si David. Inilapag niya ang clipboard sa paanan ng kama ni Kitty. Dahilan para mapatingin ang dalawang nurse na nag-aayos ng IV fluid sa kabilang gilid. Tiningnan ko ang CT scan mo. Diretsong sabi ni David. You have a giant fusiform aneurysm inside your brain. At base sa laki at calcification nito, mukhang matagal mo na tong iniinda. 3 years, 4 years. Siguro nang masaya ka pang nakikipaglaro sa ibang lalaki habang tayo pa. Namutla si Kitty. Alam niya ang sakit niya at matagal na niya itong itinatago. Aalis na kami. Ipapalipat ko na lang sa ibang ospital. Akmang tatanggalin ni Kitty ang swero sa kamay niya nang biglang hawakan ni David ang pulso niya ng mahigpit at may diin. Aray! Teka, David, nasasaktan ako. Lilipat ka ng ospital? Don't be stupid, Kitty. Sa laki ng aneurysm mo, isang maling galaw, puputok yan. At kapag nangyari yun, patay ka. Matapos sabihin yon, natahimik si Kitty. Nawalan siya ng lakas upang pumalag, kaya naman binitawan na siya ng binata. At huwag kang magmagaling. Tininan ko ang charts mo. Ilang doktor na ang tumagi sa'yo, diba? Dahil masyadong komplikadong kalagayan mo. David, alam kong magaling ka. Pero may rason kung bakit hindi ako nagpatingin sa'yo. Alam mo yun. Dahil lang sa pride mo. Pipiliin mo pang mapahamak. Dahil lang sa takot ka sa mga kasalanang nagawa mo. Napayuko na lamang si Kitty dahil totoong sinabi ni David. Sinabihan na rin siya ng ibang espesyalista na hindi na mahirap nang makahanap ng doktor na magtatangkang operahan siya dahil maliit ang chance of success. I am the only neurosurgeon in this country who has successfully performed a bypass for that specific type of aneurysm. Kung gusto mong mabuhay, lunukin mo yung pride mo at magpakumbaba ka. Natahimik ang buong kwarto. Ang mga nurse ay nagpapalitan ng tingin. Hindi alam kung aalis ba o mananatili dahil ramdam nila ang tensyon sa pagitan ni David at Kitty. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Utang na loob? Don't worry. This is purely business. Trabaho kong magligtas ng buhay. Kahit pa buhay ng taong sumira sa buhay ko. Lumapit si David sa mukha ni Kitty. Ang mga mata nito ay puno ng galit at hinanakit. At huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima dito, Kitty. Ikaw ang nang iwan. Ikaw ang sumira sa relasyon natin. Iniwan mo ko para sumama sa ibang lalaki. Diba? Napahawak si Kitty sa dibdib niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili pero wala siyang masabi. Dahil nangako siya sa sarili niya na hindi niya gagamitin ang sakit niya para kaawaan siya nito. So, what's it gonna be? Mamamatay ka, bitbit ang pride mo at iiwan mo ang anak mo na walang magulang? O pipirmi ka rito at makikisama sa akin para mas madali kitang mapagaling? Tumingin si Kitty kay Davia na mahimbing na natutulog. Ang anak niya. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi niya pwedeng iwan ito.
at kung ang pagpapakumbaba kay David ang kailangan niyang gawin para gumaling, gagawin niya yon para kay Davian. Sorry, Doc. Hindi na ako aalis. Good choice. Walang emosyon ang palitan ng mga tingin at salita. Ilang sandali pa, tinalikuran ni David si Kitty at tinarap ang mga nurse na nakanganga at nakikinig. Prepare the OR. Schedule her for surgery regarding my protocol. Utos ni David sa malamig na tono, sabay labas sa kwarto. Tahimik ang opisina ni Dr. David Montesilio, ngunit ang isip niya ay kasing ingay ng EDSA. Nakatitig siya sa illuminated screen kung saan nakapaskil ang MRI at CT scan ng utak ni Kitty. Giant fusiform aneurysm, isang ticking time bomb. Sa bawat pagtibok ng puso ni Kitty, lumalaki ang pagkakataong pumutok ito. Napahawak si David sa kanyang sentido. Sa tuwing tinitingnan niya ang brain scan, hindi lang medical data ang nakikita niya. Nakikita niya ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng mundo. Damn it. Mura niya sa sarili, sabay patay ng ilaw sa screen. Mabilis niyang iniwasan ang emosyong nararamdaman niya. Tumayo si David at inayos ang kanyang necktie. Trabaho lang to. Gagawin ko to hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ayokong madumihan ng zero mortality record ko. I am the best. I save lives. Even the life of a traitor. Lumabas siya ng opisina bitbit ang patient chart. Ngunit habang naglalakad sa corridor, narinig niya ang hagikika ng dalawang nurse station. Grabe no? Ang ganda ng ex ni Doc. Pero nakita mo ba yung bata? Kamukhang kamukha ni Doc David. Siguro kaya sila nagiwalay kasi itinago yung anak? Oo nga kawawa naman si Doc. Ang gwapo pa naman. Tapos niloko lang. Ibinagsak ni David ang medal chart sa counter. Dahilan para mapatalon sa gulat ang dalawang nurse. Namutla sila nang nakita ang madilim na aura ng chief neurosurgeon. Is this a hospital or a talk show? Kung may oras kayo mag-usap tungkol sa buhay ko, malamang may oras din kayo para i-double check ang mga pasyente natin. Do it now. Sorry po, Doc. Sabay na sagot ng dalawa at mabilis na naglahaw sa paningin niya. Huminga ng malalim si David at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa private room 305. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Hindi lang si Kitty at ang batang nasa loob. Naroon din si Dr. Marco Valdez, ang isa pang neurosurgeon ng ospital. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Kitty, nakangiti at may hawak na apple. Si Dr. Marco ang laging second best sa paningin ni David. Mabait ito, charming at paborito ng mga pasyente dahil sa bedside manner nito. Isang bagay na wala si David. Sa isip ni David, kakompetensya niya ito. Pero sa totoo lang, sadyang mabuting tao lang si Marco. Kamusta ang pakiramdam mo, Kitty? Malambing na tanong ni Marco. Don't worry, nasa mabuting kamay ka. David is a monster in the OR, but he's the best. Kumuyom ang kamao ni David. Bakit siya nandito? Balak ba nitong agawin ng pasyente niya upang siya ang mabigyan ng credits? Dr. Valdez, hindi ko alam na naka-assign ka rin pala sa pasyente ko. Hey Dave, wala, dumaan lang ako. Nabalitaan ko kasing nandito si Kitty. Junior ko siya sa isang student org nung college, remember? Hindi sumagot si David. Tumitig lamang siya kay Marco at kay Kitty na nawala ang ngiti sa labi simula nang pumasok siya sa kwarto. Ilang sandali pa, nang maramdaman ni Marco ang tensyon, tumayo siya at naisipang umalis na. Good luck sa surgery, David. Alam kong kayang-kaya mo yan. Pagaling ka rin, Kitty. Huwag mong kalilimutan yung mga bilin ko. Bye po, Doc! Masiglang saad ni Davian habang kumakaway. Bye, Davian! See you around! Nang lumabas si Marco, naiwan ang bigat sa loob ng kwarto. Tumingin si David kay Kitty na nakayukot hindi makatingin sa kanya. Akmang magsusungit na sana si David nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay na humila sa laylayan ng kanyang white coat. Mr. Doctor, may ibibigay po ako sa inyo. May inabot si Davian na isang piraso ng chocolate bar. Mr. Doctor, sabi ni Doc Marco, masungit ka daw po kasi pagod ka. Eat this po, para happy ka na.
Tapos pagalingin mo na si Mama. Natigilan si David. Tinitigan niya ang tsokolate. Tapos ang inosenteng muka ng bata. Ang mga mata nito, ang ugis na muka, parang nananalamin siya sa nakaraan. Salamat. Inabot ni David ang tsokolate. Naramdaman niya ang init ng palad ng bata. Sa sandaling yon, parang may kung anong pader sa puso niya ang gustong gumuho. David anak, lumabas ka muna. Sundan mo si Lola mo sa billing section. Baka kailangan niya ng tulong. Oo nga po pala. Sige po Mama, may kasama na po kayo kaya tutulungan ko na po si Lola. Tumakbo si Davian palabas. Nang magsara ang pinto, nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kwarto. Rinig lang ang mabilis na beeping ng monitor na konektado kay Kitty. Senyales ng pagtaas ng heart rate nito. Dahan-dahang lumapit si David sa kama. Hawak pa rin niya ang tsokolate. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Kitty. Ako ang ama ng batang yun, diba? Nanigas si Kitty. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihing anak ito ng iba. Pero sa harap ng talino ni David at sa harap ng pagkakahawig nila na nakaukit sa mukha ng bata, alam niyang walang saysay ang pagtanggi at pagsisinungaling kay David. Kaya napayuko na lamang si Kitty. Ang katahimikan niya ay sapat na sagot para sa binata. Napapikit si David. Humugot siya ng malalim na hininga habang pilit na pinapakalmang nagwawalang galit at sakit sa dibdib niya. May anak siya at itinago ito sa kanya ng 5 taon. I see. Huwag ka mag-alala. Hindi ako gagawa ng eksena. Hindi ako hihingi ng custody o gagawa ng drama habang nakarate ka dyan. David, ikaw nang nagdesisyon 5 years ago na hindi ako karapat-dapat na maging ama. Tinapos mo na ang papel ko sa buhay niyo bago ko pa man nalaman na may papel pala ako. So why start now? I will operate on you as your doctor, not as your husband, and definitely not as the father of your child. Kung ayaw mo ko sa buhay niyo, hindi niya rin kailangang malaman na ako ang ama niya. Para sa ikabubuti na rin ni Davian. Tumalikod si David para umalis, pero narinig niya ang hikbi ni Kitty. Napakuyom si David ng kanyang kamao. Ngunit hindi siya lumingon at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa maisara niya ang pinto. Pagsapit ng hapon, habang tuluyang isagawa ang pre-operative procedures, nagpumilit si Kitty na lumabas saglit. Pumirma siya ng waiver laban sa medical advice ni David dahil kailangan niyang puntahan ng isang lugar. Pakiramdam niya, maaring ito na ang huling beses na mapupuntahan niyang importanteng lugar na yon. Dinala siya ng kanyang ina at ni Davian sa isang maliit at pribadong sementeryo sa dulo ng lungsod. Maaliwalas ang hapon, pero may lungkot na dala ang hangin. Ilang sandali pa, huminto sila sa harap ng isang maliit na lapida. Malinis ito at may mga sariwang bulaklak na halatang laging dinadalaw ni Kitty. Baby Diane Silva, Unborn Angel. Baby Diane! Masayang bati ni Davian sabay takbo palapit sa puntod. Inilapag niya ang hawak niyang toy car sa ibabaw ng lapida. Hello! I miss you! Kasama ko si Mama at Lola. Habang kinakausap ni Davian ang kanyang kapatid sa paraang inosente at puno ng pagmamahal, napaluhod naman si Kitty sa damuhan. Hinaplos niya ang pangalan sa lapida at doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Bumalik sa alaala niya ang nangyari, 5 taon ang nakakaraan. Ang dahilan kung bakit gumuho, hindi lamang ang relasyon nila ni David, kundi pati ang mundo ni Kitty. 5 years ago, 3rd anniversary nila ni David. Excited na excited si Kitty. Suot niya ang paborito niyang pulang bestida. Nasa bag niya ang pregnancy test kit na nagpapakita ng 2 lines. At sa ultrasound na hawak niya, confirm. Kambalang anak nila. Nasa restaurant na siya, naghihintay. Alam niyang busy si David bilang intern, pero nangako ito. Babawi ako, Kitty, pangako. Labas tayo sa anniversary natin. I'll send you the location and time. Teka, hindi ba bawal kang umalis? Oo, pero gagawa ko ng paraan. Maikiusapan ko mga seniors ko. Napangiti si Kitty. Matagal-tagal na rin niyang miss ang kanyang nobyo. At pinili niyang hindi muna sabihin dito ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil gusto niyang sabihin ito ng personal. At ito na nga ang pagkakataon ni Kitty. Ngunit ilang sandali pa,
Habang naghihintay sa naka-reserve nilang table, biglang tumunog ang cellphone niya. Hello, love? Nasaan ka na? Love, I'm sorry. Hingal na sagot ni David sa kabilang linya. Rinig ni Kitty ang ingay ng ospital sa background. May mass casualty sa highway dahil sa isang car crash. Madaming biktima. Kulang kami sa tao. I can't leave. Kailangan ako ni Doc Chief. I'm really sorry. Babawi ako next time. Naramdaman ni Kitty ang pagkadurog ng puso niya. Pero bilang supportive girlfriend, pinili niyang umintindi. Oo, okay lang, love. Sige, galingan mo dyan. Mag-iingat ka at huwag mong kalilimutang magpahinga. Yung vitamins mo, huwag mong kalilimutan. I love you. Pagbaba ng telepono, hindi napigilan ni Kitty ang umiyak. Nagpa siya siyang umuwi na lang. Naglakad siya palabas ng restaurant habang umuulan. Pinili niyang maglakad upang linawin ang kanyang isip at hindi magpadalos-dalos sa kanyang emosyon. Walang dudang mahal na mahal siya ni David at ang ginagawa nito ngayon ay para sa kanilang kinabukasan. Sa isip ni Kitty, yun ang dapat niyang laging alalahanin na sa kanilang relasyon upang mas mapabuti ang kanilang buhay, kailangan ng mga sakripisyo tulad na lamang ng pagiging malayo sa isa't isa. Kitty, hindi ka dapat maging sagabal sa mga pangarap ni David. Bulong ni Kitty sa kanyang sarili. Hawak niya ang payong na dala niya. Ang isip niya ay puno ng lungkot at pag-aalala kung paano sasabihin kay David na magiging ama na ito sa gitna ng napaka-hectic na buhay nito. Miss, tabi! Sa sobrang pagiging lutang, hindi napansin ni Kitty ang motor na nawalan ng preno sa madulas na kalsada. Naging mabilis sa mga sumunod na sandali at napagtanto na lamang ni Kitty na nakahandusay na siya sa kalsada. Miss! Okay ka lang ba? Tarantang tanong ng mga tao sa paligid. Ang huling naaalala ni Kitty ay ang matinding sakit sa kanyang tiyan at balakang at ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang binte habang unti-unting didilim ang paningin niya. Pagkagising niya sa ospital, natanggap ni Kitty isang balitang dumurog sa puso niya. Wala na pong kakambal ng anak niyo. She did not manage to survive the accident. Doon na rin siya kinausap ng doktor tungkol sa aneurysm niya. Pinalala ito ng aksidente. Dok, paanong nangyari yun? Bakit hindi nailigtas yung isa kong anak? Hindi pwede. I'm very sorry, ma'am. Pero nung naidala ka rito, huli na. Nawala ng isa mong anak. At kung na-delay pa ng ilang minuto ang pagdating mo, baka pati ang kakambal niya hindi na rin namin nakailigtas. Nagpatuloy sa paghagulgol si Kitty. Gusto niyang sabihin kay David. Gusto niyang magsumbong. Gusto niyang yakapin siya nito. Pero naalala niya ang pangarap ni David. Malapit na ang medical board exams. Ito ang pangarap ng pamilya nito. Kapag nalaman ni David na namatay ang anak nila at may sakit si Kitty, alam niyang bibitawan ni David ang lahat para alagaan siya. Alam niyang sisisihin itong sarili nito sa pagkawala ng anak nila. Babagsak ito sa boards at masisirang kinabukasan nito. Hindi yon kaya ng konsensya ni Kitty. Mas gugustuhin niyang siya na lang ang masaktan. Huwag lang masira ang pangarap ni David na buong buhay nitong pinaghirapan. Kaya ginawa niyang pinakamasakit na desisyon, ang magsinungaling kay David at makipaghiwalay. Mama, stop crying na po. Dayan will be sad. Malungkot na saad ni Davian habang inaaplos ang likod ni Kitty. Naluha naman sa gilid ang ina ni Kitty. Anak, hikbi ni Kitty habang nakahawak sa lapida ni Dayan. Patawarin mo si Mommy Kung naging maingat lang sana ako. Sana buhay ka pa. At baka buo tayo ngayon. At patawarin mo ako, David. Kailangan kitang saktan para matupad mo mga pangarap mo. Tingnan mo ngayon, isa ka ng magaling na doktor. Naililigtas mo na ang buhay ng iba. Kahit na kapalit mo na yung pagkamuhi mo sa akin. Saad ni Kitty sa kanyang isipan. Tumayo si Kitty at pinahid ang luha. Niyaya na niya si Davian pabalik sa sasakyan. Oras na para harapin ang operasyon.
Oras na para ipaubaya ang buhay niya sa mga kamay ng lalaking may galit sa puso at binago ng panahon dahil sa sakit na dinulot niya. Her platelet count is slightly low. We need to stabilize her blood pressure before we proceed. Nakakrus ang braso ni Dr. David habang binabasa ang latest lab results ni Ketty. Nasa loob sila ng kwarto kasamang resident doctor at isang nurse. Kailangan niya ng full bed rest sa susunod na 2 araw. I want her condition optimized. No stress. No visitors allowed except immediate family. Naintindihan ba? Yes, Doc. Sagot ng residente. Lumapit ang nurse kay Ketty para ayusin ang IV line nito na medyo nagbara. Dala siguro ng kaba ng nurse dahil nakabantay ang terror na chief surgeon. Naging mabilis at medyo padarag ang pagtusok nito ng bagong karayom sa kamay ni Ketty. Aray! Napangiwi si Kitit na papikit sa sakit. Dahan-dahan naman! Sa isang iglap, nawala ang composure ni David. Napasigaw siya sabay hawak sa pulso ng nurse para pigilan ito. Halos mapatalo ng nurse sa gulat. Bulag ka ba? She's a fragile patient. Isang maling tusok mo lang. Pwedeng... Natigilan si David. Nakita niya ang takot sa mata ng nurse at nang lumingon siya kay Ketty, nakita niya ang gulat sa mukha nito. Nakatingin si Ketty sa kanya, tila hindi makapaniwala sa bilis ng reaksyon niya. Okay lang ako. Hindi naman ganun kasakit. Nagulat lang ako. Binitawan ni David ang kamay ng nurse. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang white coat. Sige, sa susunod mag-iingat kayo. Tulad ng sabi ko, hindi dapat ma-stress ang pasyente. Dali-daling lumabas ang nurse at ang residente. Nang maiwan sina Ketty at David, muling nangibabaw ang nakabibinging katahimikan. David? Rest, Kitty. Trabaho kong siguraduhin maayos ang pasyente ko. Walang special meaning yon. Matapos sabihin yon, lumabas si David ng kwarto ng mabilis. Pero ang kabog ng dibdib niya ay hindi niya maitanggi. Bakit nga ba apektado pa rin siya? Bakit may puwang pa rin si Ketty sa kanyang puso sa kabila ng ginawa nito sa kanya? Lumalim ang gabi. Tahimik na ang pasilyo ng ospital. Si Davian ay sinundo muna ng lola nito para makapagpahinga sa bahay, kaya't mag-isa lang si Ketty sa kwarto. 2:00 ng madaling araw, nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si David. Wala na ang suot niyang lab coat. Naka-casual clothes na siya, pauwi na sana galing sa opisina. Pero dumaan muna siya sa kwarto ni Ketty dahil hindi niya mapigilan ang sarili. Lumapit si David sa gilid ng kama. Hinila niya ang silyat, umupo ng dahan-dahan sa tabi ng kama ni Ketty kung saan ito mahimbing na natutulog. Bakit nga ba ako nandito? Tanong ni David sa kanyang sarili. Pinagmasdan niya si Ketty. Maputla ito. Nakita niya ang mga bruises sa braso nito dahil sa dami ng injections. Bumigat ang dibdib ni David. Nawala ang galit sa kanyang puso sa mga pagkakataong yon. Bakit kailangang umabot sa ganito, Kitty? Bakit kailangang magkasakit ka ng ganito? Inabot niya ang kamay ni Ketty na nakapatong sa kama pero hindi niya ito hinawakan. Ibinitin niya lang ang kanyang palad sa ere sa takot na baka magising ito. Tatagan mo ang loob mo. Para sa anak natin. Para kay Davian. Sa wakas, tinanggap na rin ng puso at isip ni David ang totoo. Anak niya si Davian. At kahit na hindi nito alam na siyang ama nito, gagawin niya ang lahat para hindi lumaki ang bata nang walang ina. Kahit pa hindi na siya nito makilala bilang ama nito. Tumayo na si David. Akmang tatalikod na siya para umalis nang biglang magsalita ang natutulog na pasyente. I'm sorry. Natigilan si David. Nanigas siya sa kinatatayuan niya matapos marinig ang mga salitang yon mula kay Ketty na inakala niyang natutulog na. I'm so sorry, David. Dahan-dahang humarap si David. Sinubukan niyang maging matigas. Pero nangingilid na rin ang mga luha sa mga mata niya. Go to sleep, Kitty. Bawal sa'yo ang ma-stress. Kailangan ko sabihin to. Patawarin mo ako sa ginawa ko sa'yo noon. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Patawarin mo ako kung
kung tinanggalan kita ng karapatang maging ama. Bakit ngayon mo sinasabi yan? Dahil ba nakukonsensya ka? Dahil baka hindi ko na masabi ulit. Baka sa operasyon, hindi na ako magising. Gusto kong malaman mo na. Stop it! You will not die on my watch, Kitty. Akong oopera sa'yo. I am the best surgeon in this goddamn hospital. Hindi ako papayag na mawala ka. Gagaling ka. Mabubuhay ka. Kaya huwag kang matakot. Saka ka na humingi ng tawad sa akin kapag fully recovered ka na. Humagulgol si Kitty. Ang tapang na ipinapakita niya nitong mga nakaraang araw ay gumuho na. Natatakot talaga ako, David. Huwag kang matakot. Nandito ako. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Tinitigan ni Kitty si David. Sa kabila ng pagod at galit na nakita niya noon, nakita niya ngayon ang lalaking minahal niya 5 taon nang nakakaraan. Sabi ko sa isip ko, nagbago ka na. Pero nagkamali ako. Ikaw pa rin yung David na mabait. Yung David na hindi sumusuko. Yung David na may mabuting puso. Ikaw pa rin yan. Hindi na napigilan ni David. Tumulong isang butil ng luha mula sa mata niya, ngunit hindi siya sumagot. Sa gabing yon, sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital, walang sigawan, walang sumbatan. Hinayaan lang nilang dumaloy ang luha at ang katotohanang sa kabila ng 5 taong sakit, mahal pa rin nila ang isa't isa. Magpahinga ka na. Kailangan mong lumakas para sa darating mong operasyon. Lumapit si David at muling naupo sa tabi ni Kitty. Hinawakan niyang kamay nito at napapikit naman si Kitty. At sa pagkakataong ito, hindi bumitiw si David hanggang sa makatulog ang kanyang pasyente. Kinabukasan, naging puspusan ang paninigurado ni David na handa ng lahat para sa darating na operasyon ni Kitty kinabukasan. Ngunit 9:00 na ng gabi, hindi pa rin siya nagpapahinga. Sa loob ng opisina ng Chief Neurosurgeon, nakakalat ang sandamakmak na medical journals, blueprints ng brain anatomy at ang makapal na file ni Kitty. Paulit-ulit na binabasa ni David ang surgical plan. Kinakabisado niya ang bawat ugat, bawat millimeter ng aneurysm. Alam niya na ang lahat ng ito mula sa dating experience, ngunit sinisigurado niyang walang kahit anong maling mangyayari kinabukasan. Failure is not an option. Kung magkamali tayo bukas, mawawala siya ng tuluyan. Itong paulit-ulit na sinasabi ni David sa mga katrabahong mag-a-assist sa kanya bukas. Believe in yourself, David. Hanggat naroon ka, walang mangyayaring masama. Bulong ni David sa sarili. Ilang sandali pa, bumukas ng bahagya ang pinto ng opisina. Akmang sisigaw sana si David at sisermo na ng umiistorbo sa kanya, pero natigilan siya nang makita kung sinong sumisilip sa kanyang pinto. Kitang-kita niya ang munting ulo ni Davian na kuryosong nakatitig sa kanya. Davian, bakit nandito ka? Hello po, Mr. Doctor. Bored po ako pero wala po akong makalaro at nakita ko po kayo dito sa loob. Dapat tulog ka na sa tabi ng mama mo. Hindi po ako makatulog eh. Ang ingay po ng TV sa labas. Sagot ng bata sabay pasok ng tuluyan. Sa normal na araw, papagalitan ni David ang sino mang pumasok ng walang pasabi. Pero hinayaan niya ang bata. Hinayaan niyang umupo si Davian sa visitor's chair sa harap ng malaki niyang mesa. Daldal ng daldal si Davian. Nagkwento ito tungkol sa school, sa paborito nitong cartoon, at kung paano gumagawa ng sandwich ang mama niya. Tahimik lang na nakinig si David. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng bata. Ramdam niya ang saya sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Tila nawala ang lahat ng pagod niya sa buong araw na pagtatrabaho. Alam mo, Davian, takot sa akin ang mga bata dito. Tumatakbo sila kapag nakikita nila ako kasi masungit daw ako. Ikaw, bakit parang hindi ka natatakot sa akin? Kasi po sabi ni Mama, ikaw ang savior niya. Ikaw daw ang magpapagaling sa kanya. Tsaka hindi ka naman po mukhang bad guy. Natigilan si David at bahagyang napangiti. Tell me, masaya ba kayo ng mama mo? Sa loob ng 5 taon, naging okay ba kayo? Opo, super strong po si Mama.
kahit minsan umiiyak siya kapag gabi, lalo na kapag birthday namin. Birthday namin? Bakit naman namin? Napatigil si Davian. Tila hindi sigurado ang bata kung ibabahagi niya sa doktor ang kwento nilang magkapatid. Ngunit dahil mataas ang tiwala niya kay David, sinabi niya ito. Kasi po birthday din ni Baby Dayan. Twin sister ko po. Pero nasa heaven na siya. Twin sister? May kakambal ka? Opo. Sabi ni Mama, namatay daw po si Baby Dayan nung nasa tummy pa siya ni Mama. Kasi na-accident si Mama sa ulan 5 years ago. Parang bombang sumabog sa pandinig ni David ang sinabi ng bata. At hindi na nagdalawang isip si David. Hindi man niya alam kung anong tunay na nangyari. Para bang kusa ng kumilos ang katawan niya para humanap ng sagot. Davian, dito ka lang. Babalik ako. Huwag kang aalis. Kumaripas ng takbo si David palabas ng opisina. Nilaktawan niya ang mga hallway. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Na parang sasabog ito sa kaba at takot. Kailangan niyang makausap si Kitty. Kailangan niyang malaman ng totoo. Ngunit pagdating niya sa tapat ng room 305, akmang bubuksan na niya ang pinto nang marinig niya ang hagulhol mula sa loob. Huminto si David. Ang kamay niya ay nakahawak na sa doorknob pero hindi niya ito pinihit. Ma, natatakot ako. Paano kung hindi na ako magising bukas? Paano si Davian? Iiwan ko na ba siya? Shh, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pagpapatahan ng ina ni Kitty. Magaling si David. Ililigtas ka niya. Kasalanan ko to eh. Anak, wala kang kasalanan. Ma, kung sinabi ko siguro kay David nang mas maaga na buntis ako, baka hindi mangyayaring lahat. Hindi lalalang sakit ko. At hindi mawawala si Dayan. Kasalanan ko ang lahat, Ma. Nanlamig si David sa labas ng pinto. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo nang marinig niya ang mga salitang yon. Ibig sabihin, sila pa noong nawala ang kakambal ni Davian. Kung hindi sana ako umalis doon sa restaurant, o kung nag-taxi na lang sana ako pauwi, baka hindi nangyaring lahat ng yon kahit na hindi sumipot si David. Ang sama-sama ko, Ma. Kasalanan ko ang lahat. Anak, ginawa mo na ang lahat. Tinago mo na ang katotohanan kay David alang-alang sa mga pangarap niya. Wala kang kasalanan. At kung nasan man si Baby Dayan ngayon, malamang nasa mabuting kalagayan siya at binabantayan tayong lahat. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Isipin mo si Davian. Kailangan ka rin niya. Nabitawan ni David ang doorknob. Napahawak siya sa pader para hindi matumba dahil ramdam niya ang pagkawala ng balanse ng kanyang katawan. Ang mga tuhod niya ay nanghina matapos marinig ang lahat. Sa loob ng 5 taon, kinasusuklaman niya si Kitty. Ang alam niya, iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Ang alam niya, naging makasarili ito. Pero mali siya. Maling-mali siya. Kaya pala ito umalis ay para protektahan ang pangarap niya. Kaya pala ito na aksidente ay dahil sa kanya dahil hindi niya ito sinipot sa date nila. Nawalan siya ng anak at hindi niya man lang nalaman. Hindi man lang nayakap si Kitty. Diyos ko. Bulong ni David habang dumadaos-dos siya pababa. Napaupo siya sa malamig na sahig ng ospital. Tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang 2 palad. Ang galit na naging sandata niya sa loob ng 5 taon ay napalitan ng matinding puot sa sarili. Siya ang may kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang isa nilang anak. Siya ang dahilan kung bakit naghirap si Kitty mag-isa. At sa kabila ng lahat ng yon, nagawa pa niyang sumbatan at insultuhin ng babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. I'm sorry, Kitty. I'm so sorry. Doon sa labas ng pinto ng babaeng, ooperahan niya kinabukasan. Humagulgol ang matapang na doktor. Durog na durog, wasak na wasak.
Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang magtagumpay sa operasyon bukas. Hindi para sa record niya, hindi para sa ego niya, kundi dahil kailangan niyang bumawi sa mag-ina niya at itamang lahat ng kanyang pagkakamali. 7:00 ng umaga, ito na ang araw na pinaghahandaan ng lahat. Nasa loob ng scrub room si David. Nakaharap siya sa lababo habang sinasabon ang kanyang mga kamay at braso. Ito ang ritual na ginawa niya na ng maraming beses bagong bawat operasyon. Pero sa pagkakataong ito, iba. Ang mga kamay na kilala sa pagiging matatag at steady. Ang mga kamay na nagligtas ng daan-daang buhay ay nanginginig ngayon. Binuksan ni David ang gripo pero hindi mahugasan ng tubig ang bigat sa dibdib niya. Ang boses ni Kitty kagabi, ang iyak nito, ang katotohanan tungkol kay Baby Dayan. Paulit-ulit itong nag-e-echo sa utak niya. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat. David? Nakatayo sa pinto si Dr. Marco Valdez. Naka-scrub suit na rin ito dahil siya ang magsisilbing assistant surgeon sana ni David. Agad napansin ni Marco ang pamumutla ni David at ang panginginig ng kamay nito. David, you look terrible. Sigurado ka bang kaya mong gawin to? I'm fine. Puyat lang ako. Once I enter that OR, I'll be fine. I have to be fine. Nagkatinginan sila ni Marco. Alam ni Marco na nagsisinungaling si David, pero kilala niya ang pride nito. Alam niyang hindi magpapaubaya si David ng kahit na anong operasyon sa kanya. Sige, tara na. Nauna nang maglakad si David papasok sa OR1. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya. Ang tunog ng mga makina, ang amoy ng antiseptic, at sa gitna ng kwarto, sa ilalim ng maliwanag na surgical lights, nakahiga si Kitty. Tulog na ito dahil sa anesthesia. Ang buhok nito ay naahit na sa parte kung saan gagawin ng incision. Nakatakip ang asul na tela sa katawan nito at tanging ang parte ng ulo ang nakalitaw. Lumapit si David sa mesa at doon mas malinaw niyang nakita ang mukha ni Kitty. Sa sandaling yon, hindi pasyenteng nakita niya. Nakita niyang babaeng minahal niya. Nakita niyang ina ng anak niya. Nakita niya ang babaeng nagdusa ng 5 taon nang mag-isa habang siya'y nagpapakasasa sa galit at tagumpay. Bumagsak ang balikat ni David. Ang scalpel na dapat sana'y kukunin niya ay hindi niya magawang hawakan. Tumulo ang luha mula sa mata ni David, dahilan upang maalarmang lahat ng nasa loob. I can't. Hindi ko kaya. Garalgal na bulong ni David. Napatingin ng buong surgical team sa kanya. Ang anesthesiologist, ang mga nurses, lahat sila ay nagulat. Ang David Montesillo na stricto, perfectionist at hindi marunong sumuko, ngayon ay umiiyak sa harap nila. Mabilis na tumalikod si David at lumabas ng OR, pabalik sa scrub room. Sinundan siya ni Marco. David, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Marco. Humarap si David kay Marco. Tinanggal niya ang kanyang mask at cap. Ang mukha niya ay basa ng luha at puno ng takot. Hindi ko kaya, Marco. Hindi ko siya kayang operahan. I'm compromised. My hands, my mind, they are not functioning as a doctor. Isa lang akong tao ngayon na natatakot mawalan ng mahal sa buhay. Kapag nagkamali uli ako ngayon, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko habang buhay. Hinawakan ni David ang balikat ni Marco ng mahigpit. You have to do it, Marco. Ikaw lang magpagkakatiwalaan ko ngayon. Nanlaki ang mata ni Marco. David, seryoso ka ba? Hindi mo hinahayaan ng iba na hawakan ng mga pasyente mo dahil sarili mo lang ang pinagkakatiwalaan mo. Alam ko. Pero ngayon kailangan kong kalimutan ang pride ko. Tinitigan niya si Marco sa mata. Ito ang doktor na laging kinokompetensya niya sa isip niya. Pero ngayon, itong tanging pag-asa niya. Please, Marco. Iligtas mo si Kitty. Gawin mo ang lahat. May tiwala ko sa'yo. Alam kong nag-review ka rin at pinaghandaan mo rin ang operasyon na to. Naramdaman ni Marco ang bigat ng pakiusap ni David. Tumango siya at huminga ng malalim. Sige, sisiguraduhin kong maililigtas namin siya. Mabilis na nagpalit ng pwestong dalawa. Pumasok si Marco sa OR bilang lead surgeon. Si David naman ay umakyat sa observation deck.
Ang kwarto sa itaas na may salamin kung saan matatanaw niya ang operasyon. Doon, naghintay siya habang nagdarasal ng walang humpay. Nagsimula ang operasyon. Mula sa taas, kitang-kita ni David ang bawat galaw ni Marco. Pulido, maingat, halatang marami na rin itong experience tulad niya. Ilang oras ang lumipas, maayos ang takbo ng lahat. Handa nang ilagay ni Marco ang clip sa aneurysm nang biglang tumunog ng malakas ang monitor. BP is dropping! She's bleeding! Sigaw ng anesthesiologist. Nanlaki ang mata ni David. Napadikit ang mukha niya sa salamin dahil pumutok ang aneurysm habang ginagalaw ito. Nagkagulo sa baba. Maraming dugo ang lumabas sa suction. Suction! More suction! Dinig ni David sa intercom na sigaw ni Marco. Gusto nang tumakbo ni David pababa. Gusto niyang pumasok at agawin ang instrumento. Hinawakan na ni David ang intercom para bigyan sila ng instructions pero huminto siya. Nakita niya sa monitor ang kamay ni Marco. Hindi ito nanginginig. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado si Marco. Mabilis pero calculated ang galaw nito at hindi nagpapadala sa gulo ng paligid. Binitawan ni David ang button. Pumikit siya at muling nagdasal. Magtiwala ka, David. Magtiwala ka. Found the bleeder. Clip applied. Kalmadong saad ni Marco. Katahimikan ng bumalot sa operating room. Ang lahat ay napatingin sa monitor. Ang heart rate na bumagsak kanina ay unti-unting bumalik sa normal. Ang blood pressure ay nag-stabilize. Huminto na rin ang pagdurugo. Napahawak si David sa kanyang dibdib at napaupo sa sahig ng observation deck. Humagulgol siya sa sobrang gaan ng loob. Sa ibaba, tumingin si Marco sa salamin sa itaas at nag-thumbs up. Tagumpay. Ligtas si Kitty. Sa halos 4 na oras na operasyon, hindi umalis si David sa pwesto niya hanggang sa matapos ito at hanggang sa mailipat si Kitty sa recovery room. Nang matapos ang lahat, sinalubong niya si Marco sa labas. Walang salita. Niyakap lang ni David ang kanyang katrabaho, ang kanyang tagapagligtas. Salamat, Marco. Salamat. Ngayon natapos na ang laban sa kamatayan. Oras na para sa susunod na hakbang, ang paghingi ng tawad. Dahil alam ni David, hindi si Kitty ang may atraso. Siya ang tunay na dapat humingi ng tawad kapag fully recovered na si Kitty. 3 linggo. 21 araw na ang nakalipas simula ng isagawang operasyon. Sa loob ng panahong yon, ang Private Room 305 ang naging pangalawang tahanan ni Dr. David Montesilio. Ang silid na dati ay amoy gamot at antiseptic ay puno na ngayon ng makukulay na drawings na nakadikit sa pader. Ang mga ito ay gawa ni Davian. Nakaupo si Davian sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ni Kitty. Ang kanyang lab coat ay nakasabit lang sa likod ng pinto dahil naisipan niyang mag-take muna ng leave upang mas mapagtuunan ng pansin si Kitty at Davian. Master Doctor, kailan po kaya gigising si Mama? Inosenteng tanong ni Davian. Soon, Davian. Gigising din ang mama mo. Pagsapit ng tanghalian, umalis si Davian kasamang lola nito upang kumain ng tanghalian sa labas. Nagpresenta naman si David na bantayan si Kitty. Maputla pa rin si Kitty, pero maayos ng vitals nito. Ang bandage sa ulo niya ay tinanggal na at pinalitan ng mas maliit na dressing. Hinihintay na lang ang kanyang pagising. Wake up, Kitty. Lumaban ka. Namimiss ka na namin. Tinitigan niyang mukha ni Kitty. Naalala niya ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya nung una silang magkita sa ER. Napapikit si David sa hiya. Kung pwede lang bawiin ang lahat. Kung pwede lang sanang saktan ang sarili niya kapalit ng sakit na dinanas ni Kitty, gagawin niya. Ilang sandali pa, nanlaki ang mga mata ni David nang maramdaman ang paggalaw ni Kitty. Kitty? Kitty? Kumunot ang noo ni Kitty. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin niya dahil sa ilaw, kaya napapikit siya ulit bago dahan-dahang iminulat muli. Tubig. Mabilis pa sa 4:00, kumuha si David ng baso na may straw at inilapit ito sa bibig ni Kitty. Inalalayan niya ang ulo ng dalaga ng buong ingat. Andito, dahan-dahan lang. At nang makainom ng tubig, huminga ng malalim si Kitty at tumingin sa lalaking nag-aalaga sa kanya.
Hindi siya makapaniwalang makikita niya si David na hindi suot ang lab coat nito. David, anong nangyari? Ilang oras akong walang malay. Oras? 3 linggo kang walang malay, Kitty. Nanlaki ang mga mata ni Kitty. Nilingon niya ang paligid upang hanapin ang kanyang anak. Kasama ni David ang lola niya. Calm down. I'm here. Nandito ako. Ligtas ka na. Tapos na ang operasyon. Tinitigan siya ni Kitty. Nakita niya ang pagod sa mukha ni David, ang balbas na tumutubo na, at ang mga matang puno ng pag-aalala. Buhay ako. Oo, buhay ka. Salamat sa Diyos. At kay Marco. Yumuko si David at hinalika ng kamay ni Kitty. Nanatili siya sa ganoong posisyon ng ilang sandali habang humahagulgol ng mahina. I'm sorry, Kitty. Alam ko na ang lahat. Alin? Alam ko na kung bakit ka umalis. Sinabi sa akin ni David ang tungkol kay Diane. Narinig kitang umiiyak sa nanay mo bagong operasyon. Kaya hindi ko nagawang operahan ka at si Marco ang nag-substitute sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Kitty. Hindi siya makapaniwalang nalaman ni David ang lahat sa ganoong paraan. Kung kailan mas kailangan ito ng confidence para sa isang mahirap na operasyon. David, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo sinululat ng sakit mag-isa? Galit na galit ako sa'yo sa loob ng 5 taon. May sinusumpa kita gabi-gabi. Pero ako palang may kasalanan ng lahat. Umiling si Kitty. Unti-unti na ring naluha ang dalaga. Hindi, David. Aksidente yun. Walang may gusto. No. Kung sinupot kita sa date natin. Kung hindi ko inuna ang trabaho ko, edi sana hindi mo kailangang umalis na mag-isa. Edi sana buhay pang anak natin. Sana hindi ka nagdusa. Hinawakan ni David ang mukha ni Kitty. Pinili mong protektahan ang pangarap ko kasi sa sarili mong kaligayahan. Naging doktor ako dahil sa sakripisyo mo. Pero Kitty, anong sisi ng pagiging magaling na doktor kung hindi ko naman nailigtas sa mag-ina ko? Hinawakan ni Kitty ang kamay ni David na nasa pisngi niya. Ngumiti siya ng mapait pero puno ng pagmamahal. Ginawa ko yun dahil mahal kita, David. Ayokong masirang pangarap mo. At tingnan mo ngayon, nailigtas mo ako. Kung hindi ka naging neurosurgeon, baka wala na ako ngayon. Baka wala ng nanay si Davian. Ikaw nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagpababa ng pride mo para magtiwala sa iba. Natuto kang tanggapin sa sarili mo na may mga bagay na talagang hindi mo kaya. At okay lang humingi ng tulong sa iba. That takes more courage, David. You're still my hero. Niyakap ni David si Kitty ng mahigpit pero maingat. Sa yakap na yon, nalusaw ang 5 taong pader ng galit, pagtatampo at pangungulila. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kwarto. Mama? Napahiwalay sila sa yakap. Sa pinto, nakatayo si Davian hawak ang lola niya. Nanlaki ang mata ng bata nang makitang gising na ang ina. Mama! Sigaw ni Davian at tumakbo palapit sa kama. Mabilis na binuhat ni David si Davian para maiupo sa gilid ng kama nang hindi nadadaganan si Kitty. Davian, anak, namiss kita. I miss you too, Mama! Naiiyak na sabi ni Davian. Sabi ni Mr. Doctor, gigising ka daw. He kept his promise. Tumingin si Davian kay David at ngumiti ng malawak. Thank you po sa inyo, Mr. Doctor. At pati po kay Dr. Marco. You saved my mama. Napangiti si David. Bukod sa gaan na pakiramdam na muli nang nagkamalay si Kitty, mas lalong gumaan ang loob ni David ngayong muli na niyang nakitang mga ngiti ni Davian. Ang mga ngiting walang takot at pag-aalala para sa ina nitong nag-aagaw buhay. Davian, anak, may sasabihin si mama sa'yo. Napalingon si David kay Kitty at nanlaki ang mga mata. Sa mga titig ni Kitty sa kanya, naramdaman na agad ni David kung anong susunod na mangyayari. Ano po yun, Mama? Remember when you asked me where Papa is?
Sabi ko sa'yo, busy siya sa pagliligtas ng mga tao, di ba? Opo, like a superhero. Oo, at nandito siya, anak. Sa harap natin. Napatingin si Davian kay David. Nanlaki ang singkit na mga mata ng bata. Tumingin siya sa mama niya, tapos balik kay David. Si Mr. Doctor? Si Mr. Doctor pong papa ko? Sa mga sandaling yon, nanigaw na lamang si David sa kanyang kinatatayuan. Nabigla rin siya at hindi alam kung anong gagawin sa harap ng kanyang anak. Oo, Davian. Siya ang papa mo. Lumuhod si David sa sahig para maging kapantay niya ang mukha ng bata na nakaupo sa kama. Nanginginig man ang boses ni David. Pinilit niyang magsalita. Ay, Davian. Sorry kung ngayon lang ako nagpakilala, ha? Hinawakan ni David ang maliit na kamay ni Davian. Akong papa mo. Anak kita. At hindi na ako aalis sa tabi niyo ni mama. Simula ngayon, ako na mag-aalaga sa inyo ni mama mo. Natulala si Davian ng sandali habang pinoprocess ang impormasyon. Pagkatapos, dahan-dahan gumuhit ang isang napakalawak ng ngiti sa mukha nito. Ikaw pong papa ko? Kaya pala kamukha kita. Sabi ng mga nurse, carbon copy daw tayo. Natawa si David sa gitna ng kanyang pag-iyak. Mukhang kailangan niya uling pagsabihan ang mga tsismosang nurse ng ospital. Oo, anak. Carbon copy tayo. Yay! May papa na ako! Sigaw ni Davian at biglang tinalo ng yakap si David. Nasalo ni David ang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit habang inaamoy ang buhok ng bata. Itong yakap na ipinagkait sa kanya ng tadhana ng 5 taon. Ito ang yakap na hindi niya inakalang kailangan niya. I love you, Papa! Bulong ni Davian. I love you too, son. Mahal na mahal kita. Sumali si Kitty sa yakapan nila. Nakatungo ang ulo ni David sa balikat ni Kitty habang karga ang kanilang anak. Ang lola ni Davian ay tahimik na lumabas ng kwarto para bigyan sila ng privacy. Dala ang ngiti ng pasasalamat sa Panginoon. Sa loob ng private room 305, nabuo muling pamilyang winasak ng takot at pagkakataon. David? Ano yun? Wala nang bawian to, ha? Biro ni Kitty kahit umiiyak. Baka magsungit ka na naman bukas. Tumawa si David ng mahina at hinalikan ng noon ni Kitty at ang ulo ni Davian. Wala nang bawian. I lost 5 years of my life being angry. I intend to spend the rest of my life making it up to you both. Babawi ako. Araw-araw. Tumingin si David sa bintana kung saan pumapasok ang sinag ng araw. Tapos na ang mahabang gabi. Tapos na ang bagyo. Ang neurosurgeon na dating perfeksyonista at walang puso. Nahanap na ang kaisa-isang bagay na hindi kayang ituro ng medisina. Ang pagmamahal at pagpapatawad. Ilang buwan nang nakalipas matapos ang operasyon. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Pero may mga bagay na kailangan pang masanay si Kitty, tulad ng kanyang buhok. Sa harap ng salamin, maingat na inayos ni Kitty suot niyang shoulder-length wig. Kulay chestnut brown ito, katulad ng natural niyang buhok, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng insecurity. Sa ilalim nito, tumutubo pa lang ang kanyang buhok na parang sa sundalo. At naroon ang peklat ng operasyon na nagpapaalala ng kanyang pakikipaglaban sa kamatayan. Mama, you look like a princess! Sigaw ni Davian na nakasilip sa pinto. Napangiti si Kitty at hinarap ang anak. Talaga, baby? Hindi ba halata na napeke lang tong buhok ni mama? Nope, you look pretty! Sagot ng bata sabay thumbs up. Bumusinang sasakyan sa labas. Dumating na ang sundo niya. Paglabas ni Kitty ng bahay, nakatayo si David sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng polo shirt at slacks. Presko tingnan at hindi mukhang striktong doktor. Nang makita ni David si Kitty na nakasuot ng simpleng white dress, natigilan ito. Napakaganda ng kanyang nobya sa kanyang paningin. Hi, okay ba? Masyado bang magarbo? You look beautiful, Kitty. Sobra. Pinagbuksan siya nito ng pinto at dinala sa isang rooftop garden restaurant na may view ng city lights.
Espesyal ang gabing ito. Itong unang formal date nila matapos ang lahat ng nangyari. Habang kumakain sila ng appetizer, biglang humihip ang malakas na hangin. Nataranta si Kitty. Mabilis niyang hinawakan ang tuktok ng kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Oh, what's wrong? Sumasakit ba ang ulo mo? Nahihilo ka ba? Akmang tatayo na si David para alalayan siya nang tumawa si Kitty ng mahina. Hindi David. Yung buhok ko. Baka tangayin ng hangin. Mahal ang bili ko dito. Sayang naman kung magiging flying saucer sa EDSA. Natigilan si David tapos ay napangiti at natawa. Akala ko naman kung ano na. Hayaan mo kung gusto niyang lumipad. Maganda ka pa rin naman kahit wala yan. Mas gusto ko yung short hair mo. You look badass. Like a warrior. Bolero? Mukha kaya akong bagong pasok sa army. No, wag mong sabihin yan. You're the bravest woman I know. Like, peklat man yan o walang buhok. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Kitty at napalitan ng softness. Thank you, David. Kayo talaga ni David ang nagbibigay ng confidence sa akin. Hindi mo kailangan mag-alala sa isipin ng iba, Kitty. Mahal ka namin ng anak natin. Kahit ano pa ang maging itsura mo. Para sa amin, ikaw ang pinakamaganda. Naging masaya ang takbo ng gabi. Nagkwentuhan sila tungkol kay Davian, sa mga plano nila para sa kinabukasan ng bata at sa mga simpleng bagay na na-miss nila sa isa't isa. Nang matapos ang dessert, tumugtog ang isang violinist sa di kalayuan. Tumayo si David at inabot ang kanyang kamay sa kanyang nobya. Kitty, can we walk sa may viewing deck? Oo naman. Naglakad sila papunta sa railings kung saan kita ang buong lungsod. Malamig ang hangin pero mainit ang hawak ni David sa kamay ni Kitty. Kitty. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Huminga ng malalim si David bago kunin ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. 5 years ago, nung anniversary natin na hindi natuloy, may dala akong regalo nun. Nasa bulsa ko lang habang nasa ospital ako. Baala ko sanang ibigay sa'yo pagkatapos ng dinner. Nanlaki ang mata ni Kitty. Sa loob ng 5 taon, tinago ko to. Kahit galit ako, kahit akala ko iniwan mo ko, hindi ko magawang itapon. Kasi sa sulok ng puso ko, umaasa ko na baka pwede pa. Lumuhod si David gamit ang isang tuhod. Napasinghap si Kitty at napahawak sa bibig at nakalimutan na niya ang wig niya. Binuksan ni David ang isang maliit na velvet box. Sa loob, humikinang ang isang diamond ring na simpleng disenyo pero halatang delicate at binigyan ng effort ang pagkakagawa. Kitty, we lost so much time. We lost so many memories. Pero ayoko nang sayangin ang second chance na to para matawag kang asawa ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakit na tiniis mo dahil sa akin. Gusto kong alagaan ka at si Davian. Hindi ko man maalis sa'yo ang masasamang alaala ng nakaraan. Sana, bigyan mo ko ng pagkakataong ialis sa inyong buhay na meron ako ngayon. Tumulong luha ni Kitty. Will you marry me, love? Tuluyan ang naiyak si Kitty. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Yes. Yes, David. Yes. Tumayo si David at isinuot ang singsing sa daliri ni Kitty. Saktong sukat kaya naman nakahinga ng maluwag ang binata. Kasha, mabuti naman na tamang pagpaparesize ko. Salamat. Hindi ko alam kung anong sasabihin pero sobrang saya ko ngayon. I love you, love. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, David. Hahalikan na sana ni David si Kitty nang biglang humihip ang napakalakas na hangin. Dahil doon, muntik nang matanggal ang wig ni Kitty. Mabilis na napahawak si Kitty sa ulo niya at napahawak din si David sa ulo ni Kitty para pigilan ito. Nagkatinginan silang dalawa habang parehong nakahawak sa peluka ni Kitty. At sa pagkakataong yon, sabay silang napatawa. Sabi sa'yo buti na lang nahawakan natin. Muntik na. I got it. Naisalba ko ang peluka mo. Sa ilalim ng mga bituin, habang hawak-hawak nila ang pelukang, muntik nang liparin ng hangin. Hinalikan ni David si Kitty.
Isang halik na puno ng saya, pagmamahal at pangakong kahit anong bagyong dumating, hinding-hindi na nila bibitawan ang isa't isa. Hindi naging madaling lahat pagkatapos ng proposal. May mga araw na natatakot pa rin si Kitty na baka bumalik ang sakit niya. May mga gabi na napapanaginipan pa rin ni David na nawawala ang mag-ina niya. Pero sa bawat takot, naroon ang yakap ng isa't isa bilang sandata. Nagpakasal sina David at Kitty sa isang simpleng seremonya sa isang napakagandang garden, malayo sa ingay ng syudad. Si Dr. David Montesilio, ang dating ice prince na walang inuuwian kundi ang malamig na kondo, ay natuto ng umuwi ng maaga. Hindi na mortality rate ang basihan ng tagumpay niya, kundi ang ngiti ng asawa at anak niya pagpasok niya ng pinto. 5 taon na ang lumipas. Linggo ng umaga, maaliwalas ang panahon sa bakuran ng mga Montesilio. Nakaupo si David sa damuhan, hinihingal at pawisan habang hinahabol ang hininga. Sa harap niya, tumatakbo si Davian na ngayon ay 9 na taong gulang na, hawak ang isang soccer ball. Papa, huli ka na naman! Kantsaw ni Davian habang tumatawa. Sabi sa'yo exercise ka na! Tumawa si David at itinaas ang kamay bilang pagsuko. Okay. Panalo ka na, champ. Masyado na atang matandang papa mo para sa sprint. Lumabas si Kitty mula sa terrace, dala ang isang pitchel ng lemonade. Mahaba na ulit ang buhok niya, abot na sa balikat at kumikinang sa ilalim ng araw. Wala na ang wig. Ang pisngi niya ay mapula-pula na sa kalusugan at saya. Tama na yan, boys. Snacks time muna. Mama, nanalo ko kay Papa. 3-0. Galing naman ang anak ko. Mukhang talong-talo ng papa mo sa'yo Naku, kung pareho lang edad namin ni Davian, paniguradong hindi yan mananalo sa akin. Nagtawanan na lamang sila hanggang sa naging abala na si Davian sa pagkain. Lumapit si David at humalik sa pisngi ng asawa bago kumuha ng baso. Pinanood nila si Davian na masayang kumakain ng sandwich sa picnic table. Napatingin si David kay Kitty. Hinawakan niya ang kamay nito. Masaya ka ba? Sobra, David. Sobra. Napadakong tingin nila sa anak. Maraming nagtatanong kung susundan pa ba nila si Davian, kung gusto ba nilang magkaroon ng baby girl para palitan ng nawalang si Diane. Pero napagdesisyonan nilang dalawa na tama na. Dahil sa medical history ni Kitty, masyadong delikadong muling pagbubuntis. Ayaw na ulit isugal ni David ang buhay ng asawa niya. At para kay Kitty, sapat na ang biyaya ng pangalawang buhay na ibinigay sa kanya. Alam mo dati, akala ko kulang ako kung wala akong perfect record. Akala ko kailangan ko na maraming achievements. Pero nung nakita ko kayong dalawa, na-realize ko na hindi kailangan yun ang priority ko sa buhay. Si Davian, ikaw, kayong tunay kong purpose sa buhay. Sobra-sobrang pasasalamat ko sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon. Si David ang miracle natin, David. At si Diane, siyang angel na nagbabantay sa atin. Papa, Mama! Sali kayo! Bilis! Mukhang hanap na tayo ng anak natin. Oo nga Tara. Tumakbo sila palapit sa anak nila. Sa gitna ng tawanan at init ng araw, niyakap nila ang isa't isa. 3 tao, isang pamilya. Hindi man sila pinalad na magkaroon ng maraming anak, biniyayaan naman sila ng pagmamahal na kayang punan ang bawat puwang sa kanilang mga puso. Ang dating doktor na takot magmahal at ang pasyenteng takot umasay natagpuan na ang kanilang forever. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpeksyon o sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kahandaang magpatawad at magsakripisyo. Ipinakita ng kwento ni na David at Kitty na minsan, kailangan nating bitawan ang ating pride at galit para makitang katotohanan. Dahil may mga pagkakataong, ang mga taong akala nating nanakit sa atin ay sila palang nagligtas sa atin sa mga paraang hindi natin alam.